Hi guys! Welcome back to Teacher God Tech 2026 na. Malamig pa rin ang simoy ng hangin pero mas malamig yung balita na binigay sa atin ni Microsoft last 2025. So Windows 10 is officially dead. Wala na mga security patches para kang nag-iwan ng bahay na bukas ang pinto. Delikado tayo dyan. Meron sa inyo mga nagme-message, kailangan ko na bang itapon or palitan itong i5 4th Gen ko? Ang sagot natin dyan ay hindi. Ngayon, gawin natin Windows 11 yung lumang unit mo. Safe, mabilis, at syempre walang gastos. Sana all may pambili ng bagong computer, pero dito sa Teacher God Tech, diskartehan ng laban. So ano nga ba itong migration na ito? Simple lang, ima-migrate natin ang PC mo sa Windows 11. Pero ang cause ng sakit ng ulo, yung tinatawag nating PPM 2.0. Requirement yan ni Microsoft para sa security. Pero sa totoo lang, kahit wala ka niyan, kaya natin patakbuhin ng Windows 11. Parang yung BSOD fix number 5 natin sa hardware communication, kailangan lang natin ng tamang bridge. Pero bago ang fix, silipin nyo muna tong graph. Kita nyo yan sa ating mga viewers, 95% pa rin ang hindi pa po nakasubscribe. Libre na nga ang tech support, pakiclick naman yung subscribe button para maabot na natin yung 10K bago matapos ang taon. Salamat! So, ang weapon of choice natin at ang paborito ng bayan, ang Rufus. Download lang tayo ng official Windows 11 ISO. Siguraduhin na ang partition scheme ay tama para sa motherboard nyo. Halimbawa, kung medyo luma na yung computer nyo, ang pipiliin natin is MBR. Kung medyo bago-bago, GPT naman para sa UFI. Ngayon, pag halimbawa, ibaburn na natin to sa ating USB, may lalabas na experience options. I-check ninyo yung remove 4GB RAM at PPM requirement. Ito yung backdoor na magpapalusot sa atin sa check ni Microsoft. Habang naglo-load, ito ang konting tips. Kung medyo mabagal pa rin yung computer natin, baka naman hindi Windows 11 ang may diferensya. Baka kailangan muna talagang mag-SSD. Naalala nyo yung video natin sa RAM cleaning gamit ang eraser? Gawin nyo muna yan bago mag-install para iwas system service exception errors sa kalagitnaan ng upgrade.
So ayan, from Windows 10, Windows 11 na tayo. Legit, updated, at safe. At kung may mga errors pa rin kayo na encounter, lagay lang ninyo sa comment natin sa baba. I always read and answer your comments. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, please click the like, subscribe, and notification bell para lagi kayong updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. And as always, I'll see you in the next one.